Ang puti niya. Ay, galing. Kasi po, yung dito niya sa ganito, hindi po kumbaga po, tutusin, normal ko po siya. Pinaanak maliit yung ulo niya. Saka miracle baby po namin, kaya hindi ko na po opera talaga. Yung lalagyan po ng shan, tubo. Tubuhan po kasi siya. Didirekta daw po sa chan. Para daw po marilis niya yung tubig sa ulo niya. Kasi may marami daw po iba sa loob na madali siya. Lapit ka ng linis. Pansin niyo po tuyot siya. Lapit lang ang linis. Tapos lagi po yung nagbabalat yung labi niya. Dahil namin hindi po nare-release na kasi sa akin. Patay po siya nung pinanganak ko. Kasi hindi ko na po ilang taon na po siya? 2 taon po yung almost 22. Opo. Ano po yan? Mula ng baby, lumalaki na ng malaki po. 3 months po siya. Tapos dumadali na. Pagpapansin ko po, malapit po yung loob niya. Pero alam ko na po, sinabi po na ko, 3 months pa lang po, sa check ko siya, pinaka-genital ultrasound po namin siya kasi medyo may gusto po. Ngayon, pinapatingin po sa akin yung kidney niya, heart, kung tama po ang size ng mga ano niya. Pinakita po dito sa ultrasound, yung dito po niya, papasin po yung dito sa ilalim, malambo. Kung parang po papaliktad, pero dito po niya, parang bumbunan po niya. Oh. Ano po yan? May iniinom siyang gamot? Lapit mo ako. Ano lang po, vitamin. Vitamin siyang Kasi kung nung oras na po na yun, sa PCMC, tinanong ko po, kasi gusto ko nga po, di ba, ay paano masaksakan siya. Kaso priority po nung oras na yun, lagyan po siya ng shan, yung tubo nga po. Ilan po anak niya, ma'am? 2 po. May panganay pa po ako, kaya nga yun po yung sinasabi sa akin ng surgeon neuro. Huwag daw po akong umasa na magiging katulad ng panganay ko, normal. Kapag ginawa daw po yung procedure niya. Kasi nagtataka po ako, umuuna po kami ng oras na hindi. Nagpirma na po kami na, papaano po namin, papalagyan ng subo. So sabi niya po, bumalik daw po kami na bukasan. Sakto naman po nung pinakuha kami ng agency para sa swabbing tanks mabawasan kasi 1.8 po siya sa amin. Mabawasan ng 600 man lang para daw po magpabawat yung gasto. Sabi po, inakyan po kami alas 9 na po ng gabi. Kami na nga lang po doon sa neurologist area eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam bakit pinagpukul siguro po na huwag muna siyang operahan. Pag-aaralan daw po niya uli yung cranial ultrasound niya. Ngayon po, pinagpapatusok po siyang yan nga po ang kakaibahan niya po sa may hydro na talagang yung sobrang tubig po. Siya po may bungo eh. Buo. Kaya po tinawag na arachnoid cyst lang daw po yung sa kanya. Sobrang tigas ang ito. Puti ni baby. Hindi po siya, Pinagpapawisan po siya. Hindi. Pinagpapawisan po. Balik kasi nga. Nagpapawisan po siya, pero hindi po yung taming pawis na Dahil lagi nga po tinatapos na electric fan dahil daw po, ang ikamamatay daw po ng mga ganyan. Dahil siyempre po, hindi ko nga po yun, nagagis po siya ng uga. Sabihin ko, yung likod niya, basa to yung Hindi siya pwede itagilid. Nakatagilid, pinatagilid ko po. Kasi yung likod yun. Opo, gano'n. Yan, lagi po namin buhat. Pareho. So may tinubuan siya, manipin siya. Napingit nga po nung kanang gabi. Dahil 2 years old siya. Lahat po ano sabi sa akin, yun lang po, 3 years old lang po. Nainis na. Ay, hindi na. Hindi na. Ang bigat po ng ulo niya. Huling ano po na. Ay, hindi kita makuha. Bakit gano'n? Ay, hindi. Ayun. Ay, hindi. Isugat po pala siya. Ano po yan? May bukol sa ulo. May bukol sa rito. Siguro sa iga. Tawag daw po sa kanya, sa ano po sa atin ni Bedsor. Sa iga na po yung yan. pressure sore. Nakakita daw po. Yun nga po yung binibilang ko na lang ng yung nupirisin ko kasi hindi nga po ayun. Yan po ba lagi niyang gamot, yung mupiricin? Hindi po yung pinapahid ko kasi nakakatuyo po siya eh. Opo, magaling po yun eh. Parang Yan po lagi. antibiotic po eh. Opo. Opo. Kahit sa paso po, magaling po yung Nagkakasimula na naman po sa kabila, kaya nag-aalala ako, susunod, di na siya lagi na lang buhat. Nakahiga po siguro yung sugat po. niya.
Ang bigat ng ulo. Ay, no! Uy! Ayan, sinabi naman po sa akin, hindi development ako. Ay, sa kanila, ah? Uy! Ay, dumedede ko siya. Ano nga po? Yung kanin po, wala. Hindi siya. Minsan po, may times po kasi siya na parang hindi niyo po binibigay nila. Parang sinasabi ko ng utak niya. Kung nakakain, ano po, meron siya times na hindi po niya alam na kumain. May oras po na susubo siya. Kaya sabi nga po sa akin, kung ano daw po yung alaga ko ngayon, malaki ang hindi lang daw po daw, treatment. Kung sa kanin ilalagay ko siya ngayon. Yung tubo niya, kasi naka-open po. Tapos pinapupunta pa po sa Sandigang Bayan. Para humingi po ng tulong sa mga senator. Kasi yung ikakagit daw po sa kanya, hindi daw po ordinary takip na parang plastic yung ordinary. Kaya talagang, ano po, alam mo. Kaya napag-isipan po na, itatay nga po po, nilabas po. Kaya parang ano ko na pong susunod pa sa isang Baby pa eh, no? Tapos, sasalang sa ganun. hindi matanda nga po pag pinag-iwas. Marami po nagsasabi na mag-take the risk po ako. Hanggang saan? Hindi Jesus ko mga tinggal. Nakakailan na kayo niyo, pero hindi ang dami na. Nag-umpisa po ako kasi ito po ang sugat niya. Halos 3 buwan na po. Natutuyo. Tapos, tinawag lagi po ako nagpapa-schedule. Tapos sinasabi ko niya, Mami, ano ba, nilalagnat, kinukonvulsion. Ganun po ang unang tanong. Kasi pa po, kung itatawag po doon, pagpunta po namin, hindi pa po kami agad check up. Schedule pa kami ng schedule sa neurology. Hindi yung, kahit magpunta kami ng triage, o kaya OPD, hindi po ano eh. Kaya nga sabi sa akin, tumawag ka muna, Mami, bago ka pumunta dito. Kasi yung hirap ng bata. Pag tumatawag ako, kasi kasi tinawag ko to kasi nga po, ganyan. Natutulog naman siya, tapos biglang, parang ano, nagnanana siya eh. Minsan nga po, nilanggam na. Natutulog siya, bakit ka, ano ka, umigit siya, bakit ako napunan ng langgam, pumusundan na sa unan. Kaya sabi ko, bakit gano'n? Ngayon, pag binabahiran ko po namin po receive, siguro hindi na po siya naaamoy ng langgam. Wala siya yung antibiotic. Eh, tinanong po ako kung may nagliling ka daw po na tubig. Wala naman po. Sabi ko gano'n, eh, good for her po. Sabi ko gano'n po yung, ano, nasa kabilang linya, yung kausap namin. Kaya, Mami, pakintay the schedule.